Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Boss Level na napalabas noong 2020. Ito ay patungkol sa isang lalaki na dahil sa kanyang asawa ay naging immortal siya at sa ngayon ay wala nang sino man ang maaaring makapatay sa kanya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang pelikula natin ngayon ay tungkol kay Roy Pulver na isang retiradong operator ng Delta Force, at siya ay namamatay araw-araw sa parehong paraan habang tinutokso ng isang grupo ng mga kakaibang nilalang. Para malaman ang buong kwento, sumama sa amin habang pinapanood ang natitirang bahagi ng video. Si Roy Pulver ay isang dating miyembro ng Black Ops na nasa kanyang 50 taon na naninirahan sa Atlanta. Isang umaga pagkatapos tapusin ang kanyang mga gawain sa ibang bansa, nagigising siya sa ingay ng kanyang kasamahan kagabi na sumisigaw. Siya'y nakakakita ng isang lalaki na nagtatangkang hiwain siya ng machete. Nakikipaglaban siya sa lalaking iyon at madaling nagtatanggal ng armas sa kanya, at tila ito'y ang ika-50 pagkakataon na nangyayari sa kanya ang parehong insidente. Pagkatapos na tapusin siya ni Roy, isang helicopter na armado ng isang mabigat na machine gun ang dumating sa labas ng kanyang apartment at nagsimulang magbuhos ng bala sa apartment. Bagaman pinatay ni Roy ang tagaganap ng machine gun sa pamamagitan ng pagtatapon ng kutsilyo sa kanya, patuloy pa rin ang machine gun sa pagpapaputok ng automatiko. Habang ang mga putok ng baril ay dumadapo sa kanyang apartment, umuupo siya sa tabi ng kanyang sofa at iniisip ang kanyang susunod na galaw. Si Roy ay ikinasal sa isang Ingles na babae na may pangalang Gemma bago sila maghiwalay, at masaya siya sa kanya. Sa madaling panahon, si Roy ay tumalon mula sa kanyang apartment sa ika-4 na palapag pababa sa kalsada bago sumabog ang kanyang apartment dahil sa pagbagsak ng helicopter sa kanyang apartment na kaunti lang bago ang kalsada. Naligtas niya ng munti ang isang 18 gulong na malaking truck sa pamamagitan ng pagsabog sa ito. Ipinaliwanag ni Roy na siya ay bumagsak na sa kalsada ng 22 beses ng sunod-sunod at tinaga ng truck sa bawat pagkakataon. Nakakabatid siya kaya alam niyang maaaring mabuhay kahit daanan siya ng truck sa pamamagitan ng pagsampa sa ito. Pagkatapos ay nangongolekta siya ng isang sports car mula sa kalsada at umaalis mula sa lugar. Siya'y sinusundan ng 2 babae, isang mamamatay tao, at ang kanyang driver sa sandaling siya'y nasa likod ng manibela. Iniulat ni Roy na ilang beses na silang nagtatangkang patayin siya habang binabaril ng babae ang kanyang panig na may layuning patayin siya. Pagkatapos ay nabangga ni Roy ang isang bus at namatay, nangyayari ito araw-araw ng paulit-ulit. Hindi tiyak si Roy kung ano ang kanyang nagawang mali sa kanila para maging dahilan ng kanilang pagnanasa na patayin siya, lalo na't ang dahilan ng kanilang pagnanasa. Minsan, nagagawa niyang patayin din sila, ngunit hindi ito mahalaga dahil sa huli, isang asya ng babae na ang pangalan ay ganyin ang kumakalas ng kanyang ulo. Kaya naman, sa isa sa mga pag-ikot, tumatawag si Roy sa kanyang dating asawang si Gemma para humingi ng tulong upang maunawaan ang sitwasyon na pinagdadaanan niya. Gayunpaman, siya'y nagugulat nang sagutin ito ni retiradong Colonel Clive Venter, na boss ni Gemma. Ini-inform ni Colonel Venter si Roy na patay na si Gemma dahil nahulog ito sa hagdang lababo kagabi at nabasag ang kanyang leeg. Nagtatanong si Roy tungkol kay Gemma. Binaba ni Roy ang telepono dahil hindi niya ito itinuturing na aksidente, at pagkatapos ay binaril siya ng 2 German twin assassins gamit ang malaking baril. Pareho ang mga resulta para kay Roy sa bawat loop na may kaunting pagkakaiba, at sa bawat pagkakataon, siya ay namamatay sa dulo. Hindi kailanman nakakamit ni Roy na makontak si Gemma o malaman kung paano siya namatay. Si Roy ay pumunta sa isang Chinese diner na pinapatakbo ng kanyang kaibigang si Chef Jake at umorder ng 2 malalaking bote ng Chinese liquor. Isang lalaki na ang pangalan ay Dave, isang ekspertong nagtatrabaho sa counter surveillance, ay kumakain sa tabi niya at sinasabihan siya para sa sobrang pag-inom at ibinibigay sa kanya ang isang talumpati tungkol dito. Alam ni Roy ang bawat maliit na detalye na mangyayari sa 11:05 ng umaga, isang kilalang manlalaban ng Chinese sword, na siyang 12-time world champion na may pangalang Dai Feng, ay pumapasok sa diner, at iba pa. Ngunit kahit saang direksyon tumakbo si Roy upang makatakas sa kanyang mga asasino o gaano man kahigpit ang laban niya sa kanila, hindi siya nananatili ng buhay pagkatapos ng 12:47 ng hapon. Tuwing natatagpuan nila siya sa loob ng oras na iyon, pinapatay siya. Nang maganap ito, nagagalit si Roy tuwing namamatay siya, at sa ibabaw ng lahat ng ito, ang kanyang minamahal ay patay na. Sa isip ni Roy, panahon na para sa gantimpala. Pagkatapos ay makikita natin sa kwento na bago nagsimula ang pag-ikot ng oras na ito, nakilala ni Roy ang kanyang dating asawa, na kahapon lang ngunit para kay Roy ay buwan na ang nakalilipas.
Inimbitahan ni Gemma si Roy, na nagtatrabaho bilang isang siyentipiko para sa isang pribadong kumpanya. Nang dumating si Roy sa laboratorio, nagsimula siyang kuhanan ng mga sukat siya ni Gemma, at ibinigay ni Roy ang kanyang resume habang nagtatanong tungkol sa trabaho. Ngunit hindi nila napagtanto na sina Colonel Clive Venter at si Brett, ang kanyang pangunahing tagapagseguridad, ay nanunood sa kanila sa pamamagitan ng isang lihim na surveillance camera. Gemma ipinakita kay Roy ang isang kagamitan na maaaring gawing posible ang paglalakbay sa panahon at maaaring bumasag sa harang ng kalawakan. Kaunti lang ang alam ni Roy tungkol sa kakayahan na ipinaliwanag sa kanya ni Gemma tungkol sa instrumentong ito. Pinaaksaya ni Brett ang kanilang usapan sa pagsasabi kay Gemma na iniutos ni Colonel Clive na agad siyang pumunta sa opisina nito at ipinaalaala sa kanya na ang kanyang laboratorio ay isang limitadong lugar at kaya'y bawal sa mga bisita. Matapos umalis si Brett, sinabi ni Gemma kay Roy na nagsinungaling siya tungkol sa interview sa trabaho, hindi naman ngayon nag-aalok ng trabaho ang laboratorio. Sa halip, kailangan niya ng tulong ni Roy ng malupit. Agad na sumagot si Roy at itinanong kung kailan siya magsisimula. Nagkaroon din sila ng maikliang pagtatalo tungkol sa kanilang anak na si Joe, na hindi alam na si Roy ang kanyang ama ngunit itinuturing siyang kaibigan ng kanyang ina at itinatangi at iniidolo siya. Sa anumang paraan, gusto ni Roy na sabihin kay Gemma kung sino ang ama ni Joe, ngunit gusto ni Gemma na itago ang katotohanan sa kanilang anak. Habang sila'y nag-uusap, ini-inform ni Brett si Gemma na iniutos ni Colonel Clive na kailangang magulat siya sa kanyang opisina ngayon din at ipinaalala sa kanya na bawal ang kanyang laboratorio sa mga bisita dahil ito'y isang pinagbabawalang lugar. Nagsimula siyang mabahala at isiniksik siya sa isang sulok at sinimulan siyang sigawan. Nang magtagumpay si Roy na maibaba ang kanyang galit ng kaunti, sinabi niya sa kanya na gusto niyang maging tulad niya ang lalaki na minahal niya bago pa dumating ang lalaking nagbigay sa kanya ng anak. Pagkatapos ay hinihiling niya sa kanya na suriin ang regalo sa kaarawan na ipinadala niya ilang araw na ang nakakaraan bago umalis, na bumubulong ng salitang, Osiris, sa kanyang tenga. Si Roy ay inilabas ng seguridad, at si Gemma ay dinala sa harap ng Colonel ni Brett. Nang tahimik na magsimula ang Colonel ng di umano'y pagsusuri sa kanya, at bagaman si Gemma ay unay nagsisinungaling, madali siyang nahuli at kinonfronta. Matapos ang kanyang pagsusuri, sinabi ng Colonel na dapat siyang ma-inform sa anumang pag-unlad at hindi na magkakaroon ng ibang bisita sa laboratory. Sa loob ng lab, sinabi ng Colonel kay Gemma na pwede na siyang umalis. Pag-alis ni Gemma sa opisina, tila nababahala siya sa pangyayari. Samantalang si Roy ay nasa isang bar at nag-e-enjoy kasama ang kanyang date na si Alice, isang dental hygienist at bartender. Ang barman ay inaabisuhan si Roy na sila ni Alice ay hindi kailanman magiging magkasintahan pagkatapos umalis ni Alice upang gumamit ng banyo. Tinanong siya ni Roy kung bakit, at sinabi sa kanya na iyon ay dahil may minamahal pa siyang iba, at ito'y makikita sa kanyang mga mata. Bigla, tumanggap si Roy ng tawag mula kay Gemma ng 3:00 ng madaling araw, at siya'y naguguluhan. Siya ay nananawagan na gawin niya ang laging magaling na ginagawa niya, at gusto niyang tulungan siya. Gayunpaman, dahil si Colonel Clive ay nakikinig sa kanyang mga usapan, hindi niya natapos ang kanyang mensahe. Mayroong nagmamanman sa kanyang telepono, at ini-block niya ang kanyang signal sa pamamagitan ng pagsasagawa ng electronic jammer. Si Colonel Clive ay nag-uutos sa kanyang mga tauhan na agad siyang hanapin at magtakda ng mga tao para bantayan at subaybayan ang kilos ni Roy. Kung si Roy ay magsimulang magbigay ng problema, alisin siya agad ng mabilis at walang habas. Dahil hindi maayos na nakuha ni Roy ang mensahe ni Gemma, inignore niya ang tawag at dinala si Alice sa kanyang apartment para sa gabi na iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng gabi na iyon, siya ay napilitang paulit-ulit na mabuhay sa kanyang buhay sa isang time loop. Sa susunod na pag-ikot, binuksan niya ang regalo na ipinadala ni Gemma bilang birthday present at natuklasan na ito ay isang aklat at isang mensahe na nagsasabing, Maligayang kaarawan, Roy. Naway mabuhay mo ang iyong buhay sa pinakamabuti at patuloy, ngunit tandaan, ang oras ay hindi naghihintay para sa kahit na sino. Si Roy ay tumatakbo kasama ang sasakyan na ninakaw sa bawat loop at bumibisita sa isang underground gaming compound sa Atlanta upang makakuha ng karagdagang oras at mabasa ang aklat upang maunawaan kung ano ang mensahe na nais iparating sa kanya ni Gemma bago siya mamatay. Doon, sa pagkamatay na ni Gemma, nakikita niya si Joe. Dahil si Roy na lang ang natirang pamilya ni Joe, iniisip niyang ibalita kay Joe ang masamang balita, na si Roy ang kanyang ama at patay na ang kanyang ina. Inilabas ni Roy si Joe para sa tanghalian, ngunit agad niyang napagtanto na 12:50 na ng tanghali na. 3 minuto na ang lumipas mula sa pinakamatagal na oras na nabubuhay siya hanggang ngayon.
Kaya't nauunawaan niya na ang mga mamamatay tao ay tunay na sinusundan siya, at hindi magtatagal ay napapalibutan si Roy ng lahat ng mga mamamatay tao at binaril siya. Iniligtas ni Roy ang kanyang anak mula sa paparating na mga bala sa pamamagitan ng pagsalo sa tama, at bago siya mamatay, sinasabi niyang siya si Joe's ama. Agad na pagkagising ni Roy sa susunod na loop, nagsisimula siyang maghanap ng tracking device sa diner at agad na humingi ng tulong kay Dave para makilala ang tracking device. Natuklasan na ang tracking device ay itinanam sa loob ng isa sa kanyang ngipin ni Alice, na binayaran ni Brett para gawin ito. Ito ay ang ika-45 pagkakataon na namatay siya sa kamay ng kanyang mga asasino, at ngayon ay alam na niya na sinusundan siya ng device sa kanyang ngipin. Agad pagkatapos, ginamit ni Roy ang parehong tracking gadget upang akitin ang bawat mamatay tao ng isa-isa bago patayin ang kanilang lahat. Iniisip ni Roy na patay na si Gemma, at siya ay inilagay sa time loop para sa isang layunin. Ang kailangan lamang niyang gawin ay malaman kung ano ang layunin na iyon. Binabalikan niya ng kasamaan ang lahat ng mga mamamatay tao sa pamamagitan ng mabagsik na pagpatay sa kanilang lahat at pagsabog sa kanila ng isang bomba. Tumatawag siya ng telepono mula kay Brett gamit ang isa sa mga telepono ng mga mamamatay tao at inaasar si Brett bilang isang alagang aso. Hinamon ni Brett si Roy sa isang laban, at tinanggap ni Roy ang hamon at nagbabala kay Brett. Sinusubukan ni Roy ng maraming beses na magtagumpay na makapasok sa kampo ng Dino Lab, ngunit sa bawat pagkakataon na nagtagumpay siya ay pinapatay. Ang kanyang laboratorio ay mabigatang bantay, kaya't siya'y nag-iimprovisa at pumatay ng isa sa kanyang mga mamamatay tao na kamukha niya at pumasok sa compound na nagpapanggap na siya ang tunay na tao. Bilang madalas mangyari, siya'y natuklasan at pinatay. Pagkatapos ay gumawa si Roy ng isa pang pagsusumikap sa sumunod na pag-ikot, ngayon ay bumabaybay sa paligid ng laboratorio at pumapatay ng bawat gwardyang seguridad sa daan. Ngunit habang nararating niya ang penthouse, nakakilala siya kay Gonyin, at naglaban sila ng maraming beses sa iba't ibang pag-ikot. Kahit gaano karaming puwersa ng baril ang ginamit ni Roy sa kanya, palaging siya ang nananalo sa kanyang kahangahangang kasanayan sa espada. Unang nakatagpo si Roy kay Colonel Clive sa isa sa mga pag-ikot, at ipinupuri siya nito para sa kanyang matapang na pagsisikap sa laban. Iniidolo si Roy ng Colonel, na nagbibigay din sa kanya ng papuri para sa kanyang mga pagsusumikap. Nang mag-umpisa siya'y ipaliwanag dito na ang laboratorio ng Colonel ay nagbuo ng isang Osiris spindle na tinatawag na time machine, na balak gamitin ni Colonel Clive upang baguhin ang kasaysayan at gawin ang sarili na pinakamakapangyarihang tao sa planeta. Pagkatapos, pinugutan niya si Roy. Bago mamatay si Roy, napagtanto niyang iniwan siya ni Gemma sa loob ng time loop gamit ang device na Osiris spindle, at ang Colonel ang may kasalanan sa pagkamatay nito. Kaya't ipinangako niyang guluhin ito sa susunod. Bukod dito, walang kaalam-alam ang Colonel na gumagana ang spindle. Natutuwa si Roy sa kaalaman na nagtiwala sa kanya si Gemma, na iniisip niyang siya lang ang makakapigil sa Colonel. Lumapit si Roy kay Daifang sa diner sa susunod na time loop at hinihingi sa kanya na turuan siya ng pagtatangkilo. Naglaan ng ilang buwan si Roy sa pag-aaral ng pagtatangkilo sa bawat loop at naging isang eksperto sa pagtatangkilo sa loob ng ilang buwan. Sa susunod na pagkikita ni Roy kay Gonyin, iniinis at inaasar niya ito habang naglalaban sila ng espada. Matapos patunayan kay Gonyin na siya ang mas magaling na mandirigma, pinatay niya ito gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay pumatay si Roy kay Brett gamit ang espada. Iniinda ni Roy ang Colonel sapagkat nais niyang patayin ang halimaw gamit ang kanyang mga kamay. Nagsimula silang maglaban ng walang sandata, ngunit napatunayan ng Colonel, bagamat isang matandang may puting buhok, na siya isang eksperto sa hand-to-hand combat. Nang subukang kunin ng Colonel ang isang baril, tinaga siya ni Roy gamit ang espada. Nauunawaan ng Colonel na si Roy ay maaaring talunin ang lahat ng kanyang kalaban lamang dahil sa aktibadong spindle at sinusubukan siyang kausapin, sinasabi na maaari niyang baguhin ang kasaysayan ng sangkatauhan ng walang lahat ng trahedyang tulad ng World War I at World War II. Ngunit sinasabi ni Roy na ang nakaraan ay nakaraan, at hindi ito karapat-dapat pag-usapan, ang mahalaga ay ang hinaharap. Dapat matuto ang tao mula sa mga pagkakamali sa nakaraan at mag-move on sa mas mabuting bagay. Iniinis ng Colonel ang sinabi ni Roy na kung narito siya sa lab, pumatay sa kanya, sino ang magbabantay kay Joe, yamang ipinadala na ng Colonel ang isang unit upang patayin siya. Si Roy ay nagmadali papunta sa lugar at nalaman na patay na si Joe. Dahil sa depresyon, tumigil na si Roy sa pakikipaglaban, at sa bawat loop, ang kanyang mamamatay gutom ay papatay sa kanyang kama. Ngunit mabilis niyang tinanggal ang kanyang depresyon at nagpa siya nagagugol ang natitirang oras na kasama ang kanyang anak, upang mas makilala ito ng mabuti.
Naglalaro sila ng video games buong araw at naglakad sa parke. Si Roy ay naglaan ng mahalagang oras kasama ang kanyang anak sa bawat loop, at sa bawat pagtatapos ng loop, ang mundo ay winawasak. Sa isa sa mga loop, sinabi sa kanya ni Joe na nakipag-usap siya sa kanyang ina nung umaga. Nagulat si Roy dahil inakala niyang patay na ito mula pa noon, ngunit ngayon ay alam niyang buhay ito kahit matapos magsimula ang loop. Kaya't ipinangako niya sa kanyang anak na babalik siya upang iligtas si Joe at ang kanyang ina. Natuklasan ni Roy na si Gemma ay buhay sa loob ng 14 na minuto mula nang siya'y magising. Kaya't sumakay siya sa helicopter sa labas ng kanyang apartment at pinaalis ang taga-baril. Pagkatapos ay iniutos niya sa piloto na dalhin siya sa Dino Lab. Agad pagdating sa lab, pinatay ni Roy ang lahat ng kanyang mga asasino gamit ang mabigat na makinarya. Pagkatapos, tinalo niya ang lahat ng bantay ng lab at nakarating kay Gemma sa tamang oras upang iligtas ito. Pinatay ni Roy ang colonel at ang kanyang mga tauhan agad. Nabigla si Gemma sa katotohanan na dumating si Roy upang iligtas siya at nagtagumpay ito sa pagsugpo sa lahat ng hadlang sa kanyang daraanan. Inikwento ni Roy kay Gemma ang maraming bagay tungkol kay Joe na natutunan niya sa pamamagitan ng pagtanggap ng oras sa mga buhay iyon. Parang maraming mga lihim ng buhay ang ibinahagi ni Joe kay Roy na natatakot na ibahagi sa kanyang ina. Tinanong ni Roy si Gemma kung ano ang magagawa niya para pigilin ang spindle, ngunit malungkot na sinagot siya ni Gemma na hindi niya alam. Ang buong gawain na ito ay theoretical lamang, at bago nakita ni Gemma si Roy, hindi niya alam kung gumagana ito. Sinabi niya sa kanya na kung siya ay papasok sa spindle, dapat itong mag-reset dahil naka-encode ang kanyang DNA dito at lahat ay dapat maging normal ulit. Ngunit binalaan ni Gemma si Roy na kung siya ay papasok sa spindle, maaaring mawala siya sa realidad. Sinasagot ni Roy dito na para panatilihing ligtas sina Joe at Gemma, handa siyang umangkop sa panganib na iyon. Umalis sila para sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng paghahalikan sa isa't isa, at sinabi ni Gemma kay Roy na siya ay nagmamahal sa kanya. Sinabi ni Roy kay Gemma na maghintay para sa kanya, at sinabi ni Gemma kay Roy na maghihintay siya para sa kanya. Pumasok si Roy sa spindle, at mabilis na nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Nabigla si Gemma sa nakita na si Roy, sa pamamagitan ng milagro, ay nakaligtas sa spindle. Iyon ang paano namatay si Roy ng 300 beses at itinigil ang spindle upang iligtas ang kanyang anak, ang babae na kanyang iniibig, at ang buong mundo mula sa spindle. Si Roy ang Osiris. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.